Maraming salamat, Mara Cresula, Radyo Pilipinas, Lucena, 25 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, dako naman tayo sa Dagupan. Mahan po ng magbabango sa Pangasinan, ikinatuwa ang pagkapatayo ng Bangus Breeding and Hatchery sa Lalawigan. Detalye, nandiyan po naman si Sarah Kayabyab, TMQ, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan. Radyo Pilipinas Report. Pinatuwa ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA ang pagsasakatuparan ng isang proyektong inaasahang magpapalakas at magpapaunlad sa industriya ng bangus sa lalawigan kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony para sa itatayong Bangus Breeding and Hatchery sa Barangay Arnedo sa bayan ng Bulinaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay SAMAPA President Christopher Aldo Fabia Sibayan, malaking hakbang ang proyekto tungo sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng pagbabangus, lalo na sa pagtiyak ng mas sustainable at dekalidad na supply ng produksyon sa lalawigan. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan ng iba't ibang asosasyon na miyembro ng SAMAPA mula sa mga bayan ng Binmaloy, Lingayen, Bugalyon, Labrador, Sual, Bani at Bulinaw, gayon din mula sa lungsod ng Alaminos. Ang kanilang presensya ay sumasalamin sa matibay na pagkakaisa ng mga magbabangus sa Pangasinan at sa kanilang sama-samang adhikain para sa mas progresibo at matatag na industriya. Inaasahang magdudulot ang pagpapatayo ng Bangus Breeding and Hatchery ng pangmatagalang benepisyo, hindi lamang sa sektor ng aquaculture, kundi maging sa kabuuang ekonomiya ng Pangasinan. Patunay ito na sa pamamagitan ng ugnayan at kooperasyon ng pamahalaan at ng mga stakeholders sa industriya, higit pang mapapalakas ang produksyon ng bangus sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan. Usapang Agrikultura. Salamat sa Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat sa mga motorista, bawal na tutulog-tulog sa Merbela ho. Lapikon sa kalsada. Dala sa lamang. Lokal na pamahalaan po ng lungsod ng Batak, Ilocos Norte, binahagi po naman ang paraan ng pagtatakda ng presyo naman sa kanilang kadiwa ng Pangulo. Detalye, nandiyan naman si Jude Pitpitan. Muli Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Radyo Pilipinas Report. Pinag-iingat ngayon ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag ang mga livestock raisers na protektahan ang kanilang alaga mula sa kagat ng ibang hayop matapos magpositibo ang isang kambing sa rabies. Ayon kay City Veterinarian Dr. Samantha Licodine na dumating sa kanilang opisina ang resulta nito noong Sabado. Anaya kailangan ang kooperasyon ng buong komunidad upang protektahan ang mga livestock na siyang pinanggagalingan ng protina sa ating hapag. Maaari na magtayo ng bakod ang mga racers sa kanilang pinagpapastulan upang matiyak na walang ibang hayop tulad ng aso o pusa na maaaring mangagat sa mga alaga. Kaugnay niyan, nauna nang naisurrender sa City Vet ang naghihingalong kambing noong Miyerkules dahil sa sobrang paglalaway nito at kalaunan nga ay namatay. Dahil dyan, binuksan ni na Licodine ang katawan nito na lamang puno ng dugo ang kanyang baga. Lahat ng mga yan, aniya, ay signos ng rabies kaya nagpadala sila ng brain sample sa laboratorio para sa confirmatory test. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Shout out daw dyan sa mga Benguet Farmers Marketing Cooperative. Ganon din sa Benguet Farmers Multipurpose Cooperative, Benguet Philippines Farmers, Benguet Carrot Farmers Dumping, Benguet Coffee Farmers, good morning. Federation of Benguet Farmers Cooperative, gandang morning sa inyong lahat dyan. Usapang Agrikultura. Samantala, 8 milyong pisong pondo naman ipinamahagi po ng DA sa lokal na pamahalaan po ng Rosales, Pangasinan. Isang kooperatiba dyan po naman sa Ilocos Region. Detalye, dako naman tayo kay Leslie Himino, EWRS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog. Radyo Pilipinas Report. Tumanggap ng kabuang 8 million pesos na pondo ang LG Rosales Pangasinan at ang Sarat Namnama Multipurpose Cooperative na Sarat Ilocos Norte mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 upang palakasin ang agricultural logistics at palawakin ang kadiwa operations. Sa ilalim ng programang pinangasiwa ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, nakatanggap ng 5 million pesos ang LG Rosales
para sa pagbili ng dalawang transport vehicles na layong gawing mas episyente ang farm-to-market distribution, mabawasan ng post-harvest losses at matyak ang masariwang produkto para sa mamayan. Samantala, tumanggap naman ng 3 million pesos ang SNMPC para sa proyekto nitong marketing rice and other agricultural commodities, kabilang ang pagbili ng bagong hauling truck na inaasang magpapalawak sa kanilang kadiwa retail operations at pallet trading. Pinanguna ni na Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Taktak at Ahmad Chief Irene Taktak ang ceremonial turnover ng pondo sa mga kinatawan ng LG Rosales at SNMPC. Ayon sa DA, naasang makatutulong mga pamumunang ito upang maging mas abot kaya ang bigas at mapang pangunahing produktong agrikultural dahil sa pagbawas sa gastos sa transportasyon sa pamamagitan ng sariling logistics fleet na direktang makikinabang ang mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Sunod natin kagad ang tabok, Enhanced Farming Support Program ng NIA. Arangkada na ngayong joint cropping. Detalye nakatutog dyan si Aquino Perez, DCRK, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magsisimula ngayong dry cropping ng 2026 ang Enhanced Farming Support Program ng National Irrigation Administration sa lalawigan ng Kalinga. Ayon kay Engineer Ferdinand Damog, Division Manager ng NIA Kalinga, ang dating Farming Support Services Program o FSSP sa 2025 ay naging Enhanced Farming Support Program ngayong taon at may patutupad nitong dry cropping mula Disyembre 2025 hanggang Abril 2026. Ayon sa kanya, magbibigay ang NIA ng 2 milyong piso bilang seed capital sa 4 na irrigators association at bawat asosasyon ay tatanggap ng 500,000 pesos at may bibigay din sa 5 cooperators ng bawat irrigators association ang 100,000 pesos na gagamitin sa pagsasaka. Mayroon ding equity o counterpart ng irrigators association na 105,000 pesos sa nasabing programa. Bibilhin ng irrigators association ang produce ng mga kalawok dito sa 21 pesos bawat kilo ng wheat palay at ipoproseso nila hanggang sa maging bigas at ibebenta ng irrigators association ang 20% para sa kadiwa ng Pangulo, ang bagong bayaning magsasaka o BBM rice sa 29 pesos per kilo, habang ang 80% naman ay ibebenta ng irrigators association sa 45 pesos bawat kilo. Layunin nito na makalikom muli ng pondo para ipagpatuloy ang nasabing programa sa susunod na cropping. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tabuk. Kanina daw binabanggit nating mga exotic fruits. At ko kasi kilala ho yan sa mga highland vegetable. Matagumpay na rin ho sila nagtatanim ng mga ilang tawagin ngayong mga exotic. Mga ilang mainit na bahagi po ng ato kasi gay na gay at saka yung pasdok. Mga exotic po siya gaya po ng durian, marang, yung rambutan, lansones at bangkong santol. Makikita na rin doon. Sentro pa rin sila ng cut flowers at Highland coffee at heirloom rice. Nagkaroon nga ng andap, di ba? Para na sa matinding lamig, yung frost. Pananim, gaya ho ng patatas. Cabbage tsaka yung sayote shoot sa baway at sayangan. Yung andap po nagbibigay ng konti problema ron. Bebray ko kami, sandali po lamang ho. Galaw-galaw para hindi bumalaw. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak Mas maraming mararating. at mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278 At Radyo Pilipinas World Service. nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas. World
Sports Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Cola. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa